Alright, mga minamahal na mga kapatid, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag ah, gawa ng video para sa ating PRD. Pero mapapanahon siguro, kailangan kasi ang mga nangyayari sa panahonan natin ngayon ay dapat mabigyan natin ng konting puro pagpansin at malalaman natin kung saan tayo nalulugar. Sa kalagayan ng Pilipinas sa ngayon, sa administration ni Bongbong Marcos, kung paano na kanila dinala si PRRD sa The Hague, doon sa Netherlands, sa puwersahang pagdala, malaking dagok dito sa administrasyon. Gawa na ng mga tao ay maraming followers, maraming supporters talaga si Tatay Digong. Yun lang tawag ng Tatay Digong. Ibig sabihin tatay ng Pilipinas siya, pagkatapos puwersahan at pinakay sa aeroplano, tapos para hadalhin doon sa Kunwari ICC, big no-no yun. At ito nga, ng nakaraang eleksyon, ay parang ang mga tao ay bigay na kanilang mensahe na paano na dapat lang talaga na maibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Very great ang nangyari. Hindi katanggap-tanggap, hindi maganda, lalo na sa imahe ni Bongbong Marcos. Sa ngayon, nakikita natin na ang mga bilihin ay hindi man lang talaga bumababa. At yung ginagawa nilang 20 pesos na bigas, sinasubsidize yun ng gobyerno. At hanggang kailan yun. At yun parang plastic lang. Plastic lang din na ano. At sa mga inaharap natin, dahil ang mga tao ay nagre-revolusyon ng kalooban at Sara Duterte ay nagiging talagang pangunahing posisyon na sa ating gobyerno. At very unique dahil ang kapatid mismo ng presidente kasama ni Sara, di ba? At hindi sumasang-ayon sa mga nangyayari. At ngayon, dahil sa nakabalik na si Ivy sa Senado, mangyayari ngayon ang pagtutuos sa tinatawag na impeachment ay talaga ito tuloy. Kaya abatan na lang natin, tingnan na lang natin kung ano mangyayari. For the meantime, sa buhay-buhay natin, ay titignan natin ito na parang actually kalakaran na pangyayari, kasi hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari ang mga ganong kaguluhan. Kundi lang sa Korea, before Korea, nangyari doon sa Thailand, at then sa Israel, nauna na yung inatake ng Russia, Ukraine, at hindi man natatapos ang mga ito. Tuloy-tuloy ito nakaguruhan sa buong sanlibutan, sa buong mundo, na tayo lahat ay apektado. So, ang aking masasabi lamang na bilang pagpapayo sa lahat na titingnan natin ito na isang pagpapatuloy at pangyayari ng pagbabago sa daigdig, hindi lang sa Pilipinas, at marami pang mga malalaking bagay ang mangyayari kasi ngayon ay kini-question nila ang nangyaring eleksyon at kinukontra nila desisyon ng COMELEC, gano'n, at paano na aas na recount ang
kampo nila ni Apollo Kibuloy. At marami pa ito, masusundan pa ito ng hindi magagandang mapayapa na pangyayari sa ating bansa. Hindi baka nga yung tinatawag ni Sara na bloodbath ay mangyayari talaga ang bloodbath literal na magkakaroon ng mga patayan. Hopefully na hindi hahantong doon. Hopefully na makikita ni Bongbong Marcos na ang kanyang gobyerno ay wala ng kredibilidad sa mga tao at siya ay kusa na magre-resign na lang at bibigay na lang ang pamamahala sa Vice President. Ganon. At ito ay kinakailangan malakas ang loob, tahasan na pangyayari sa kalooban niya na gagawin niya ng bagay na ito dahil sa ito ay kailangan para sa ating bansa dahil wala na nga siya kredibilidad. At sana maibalik na si Aday Digong dito sa Pilipinas para medyo magiging maganda naman ang konti ang nangyayari sa mga tao, matutuwa sila. Kaya ang akin lamang na payo sa lahat ay hold your breath, tighten your belt, tiga nga, let's see what's gonna happen. Maging maayos tayo, maging maingat, maging mahusay, iwasan natin ang kaguluhan para huwag tayo mapahamak sa sarili natin. At higit sa lahat ay mag-pray tayo, magdasal tayo sa Lord na itong ating bansa ay magkakaroon na shift sa kabutihan at kapayapaan at kagandahang pamamalakad. Ang nakikita ko lang talaga dito, kailangan bumitaw na si Bongbong Marcos, mag-resign na siya at ipagkakaroon na niya ang pamamahala kay Sara, who will be more capable in governing the Philippines. Kaya yun lang ang kailangan mangyayari na sana makumbinsi ni Ivy, makumbinsi ng mga tao dyan sa paligid ni Bongbong na kailangan magbitaw na siya, bumitaw siya para tuloy-tuloy na maging maayos ng bansa. Hanggang dyan lang. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo sa panonood natin sa DRD TV at ito po ay masusundan ng marami pa mga video from now. Thank you so much. At Bishop John na YouTube, salamat tayo sa Lord sa panahunan natin sa ngayon ang kapayapaan at ang